Ayun, good morning mga Lodi. Kumusta po tayo dyan? Sana ayos-ayos pa rin tayo. Okay, nung mga nakaraang araw, nag-post tayo ng mga picture na pag-uusapan natin yung mga napapakinggan natin dito sa radyo. Yun, tama po. May radyo po tayo dito. Kasi sa mga ganitong panahon, kailangan din natin na makakuha ng mga impormasyon, mga balita sa pamamagitan ng radyo. So sa akin, talagang ginagamit ko po ito. Yun nga lang, napapansin natin sa ngayon, sa paggamit natin sa radyo, napapadalas talaga yung mga advertisement. DJ Dangay ko, mga ti radyo nga ni Kastoy Kano, hindi nagsakit, hindi adati narik na nga Kastoy Kasjay, adati inusar na kano nga agas, nga nangag na dito yung radyo. So, DJ Kano nga ikat, naging epektibo kinya na. Uray no nagpakonsulta kano isuna, iti specialista, napaniti hospital, napaniti doktor, binaganda nga dati dadaol ti kinina, kailangan mo nang magdialysis, ganun daw yung pagkakasabi sa kanya, natakot daw syempre. So instead na magpa-undergo ng dialysis, magpatuloy sa kanyang mga medikasyon sa gamot, tinaramid na kano, avail kadagyan na produkto na i-advertise da iti radyo. So yung nagte-testify ng mga ganun or lagi siya nakapareha na tikas jay i-claim damot nga ada kano tinaging improvement min mayat kano ti salon at da minsan pa yung mga advertisement na yon gumagamit sila ng mga dialect nagsasawda ti ibaloy manasal ni ibadoy manukalida si kankanaoy uta numnuman ibagadan aga mayat kuno yung ni aga yeah, nakapagpasayat ka no sinmayat ka no nga talaga tirik-rik na anda so pinagrik na da pagarup da nakaagas nga talaga DJ Herbal na ginatanda yun ang nagdedyo so yun yung iba na nagiging problema natin lalo na sa mga pasyente natin na na-admit sa nako-confine sa hospital magtataka ka na lang may mga gamot sila na hindi nila sinasabi or may mga capsule, tablet-tableta na sinasabi nila, pwede daw nilang isabay doon sa kanilang maintenance. O yung iba, worst, ang ginawa nila, tinigil yung maintenance, yung pampababa ng blood sugar, yung pampababa ng mataas na blood pressure, yung panglusaw sana ng cholesterol sa katawan, tinigil nila. Ang ginawa, uminom ng herbal kasi nga raw ang daming gamot. Ang tinitake niya, yung herbal, isa lang, dalawa lang, may tsaa, may kape, yun, may mga ugat-ugat, in capsule form, yung iba. So, yun, na hikayat sila na mag-take ng herbal. So, yun po sana yung dapat nating intindihin. Kasi kapag mga ganong pagkakataon, huwag tayong basta-basta naniniwala doon sa mga testimonials, doon sa mga nagsasabing gumaling na sila, na agapan yung pagdadialysis sana kung nagtuloy-tuloy siya. Buti na lang daw na save ng herbal. Okay, so hindi tayo magme-mention ng specific na brand, specific na mga kumpanya na nagbebenta ng herbal na nandun na yun. So, ang sa amin, ini-encourage namin na kung po pwede, base na rin sa aming mga napag-aralan, wag nating asa sa mga napapakinggan natin sa radyo, lalong-lalo na kapag ito naman walang scientific evidence na nakakapagpagaling nga. Sabihin na lang natin na yung nakuha ninyo na capsule or herbal, so yung mga yan kasi may mga pakete, no? Pansinin nyo yung mga nakasulat dito banda or minsan sa harap din lang, no approved therapeutic effect or no approved therapeutic claim. So, inyati purpose na or inyati kahit ni baga dijay, ibig sabihin, yung nakuha nating herbal na yon kapag ikukumpara mo sa level ng mga gamot, hindi nakakagamot. Okay? Una, hindi siya nakakagamot. Hindi siya nire-recommenda ng mga espesyalista, hindi siya nire-recommend ng mga doktor, hindi siya pre-prescribe na epektibo para sa ganung mga karamdaman. So, yung iba pa doon, hindi siya nagdaan sa mga masusing pag-aaral, okay? Para masabi natin na epektibo.
So, anong purpose kung bakit sinusulat do'n? Yun nga, hindi siya nakakagamot. Ini-inform na tayo. Parang ang ganda nga lang nung pagkakasulat kasi kung minsan yung iba hindi naman naintindihan na no approved therapeutic claim, ang ine-expect pala magagamot yung almoranas, arthritis, rheuma, cholesterol, blood pressure, mataas na ah, blood yung creatinine, ganyan. Yun yung ine-expect nila na magiging gamutan. So, nabudol actually. Red flag na po yun mga idol. No? Kapag kasi sinasabi natin na yung isang nakuha natin na pakete ng herbal, hindi nakakagamot, sayang yung pera lang po actually. Bago magreseta ng gamot ang inyong mga doktor, bago magreseta ng gamot ang inyong mga manggagamot, yan, meron basihan, okay? Example na lang sa mataas na blood pressure, mataas na blood sugar, mataas na cholesterol, okay? Yung tatlong yun lang naman muna, creatinine. May basis po sila, diagnostic test. Ano po mga yun? Blood sample. Yun, yung kinuhang blood sample, ipupunta sa laboratory, titignan yung mataas na cholesterol mo doon. Andun yung reference ng normal, andun yung reference ng mataas, mababa, okay? Yung blood sugar, creatinine, ando doon po na may measure yun. Tapos same naman doon sa blood pressure, ayan, nabi-BP ka. So, yun yung mga basis nila. May mga sample na kinukuha yung dugo mo para makita 3 months from now, 3 months ago, kung talagang may kataasan na talaga yung blood sugar mo. Yun po yung purpose kung bakit sila nagreseta ng ganong maintenance mo. Tapos, yung mga na dali naman dahil sa mga pagkuha ng mga herbal. Ayun, may pumunta lang doon sa bahay nila. Actually, kadalasan sa mga biktima rito, mga seniors, yung mga retired teacher, mga retired police, yung mga nasa bahay lang, sila yung naaabutan tuwing may pumupunta ng mga representative mula sa mga ganitong kumpanya, nagbebenta ng herbal. Ang panghikayat kasi nila, ito, try mo na lang ito, good for 3 months, good for 6 months. Magkano yan? Ayan, 20,000 pero para sa'yo 18,000 lang. Syempre, may pera eh. So, kung minsan nakadadali talaga sila sa mga ganong pagkakataon. Kasi talagang susunggaban ng ating mga kliyente yan. Kukuha talaga sila ng ganong packages. Ang masama, yung iba, ini-encourage pa nila na wag nang ituloy yung mga maintenance, wag nang ituloy ang kanilang mga pampababa ng blood pressure, pampababa ng blood sugar. Yun, nag-take sila sa herbal. Yun, wala pang 2 weeks, na-stroke yung pasyente. So, sabihan na natin na maraming nagkiklaim, maraming nagsasabi na yung herbal daw na yun, nakapagpagaling. Yung herbal na nirecommend nila, nabili nila sa ganitong kumpanya, nagpagaling. May mga testimonials na ipapakita ang mga to, siyempre. Pero, hindi nila mapapantayan yung mga pinagaling ng mga resetang gamot na mula sa inyong mga doktor, okay? Hindi nila mapapantayan kung gaano na yung naging impact nito, kung gaano na siya nakapagpagaling ng maraming pasyente. Malayong malayo sa kalingkingan sa mga ganong usapin, mga idol, no? Kaya kapag kasi nasabi nila na ako gumaling sa herbal, okay, count, gumaling ako sa pag-inom lang ng ganitong kape, gumanda yung pangtulog ko, okay? Pero hindi nila mapapantayan kung gaano na karami, kataas ng mga porsyento, yung mga napagaling ng mga gamot na talagang nireseta ng mga doktor, okay? Sabihin mo na mayroong 1,000 gumaling dahil sa herbal, naku, doon sa ating mga gamot na nire-reseta ng mga doktor ninyo, ayan, higit, hindi na mabilang, milyon-milyon na yung mga napagaling yan, okay? Ang sabi kasi nila, kaya ayaw daw nilang ireseta, ayaw nilang bigyan ng ganong pagkilala yung mga herbal kasi dahil daw business, para daw mapatronize yung mga malalaking kumpanya para sila yung kumita. Actually, kung bakit mataas yung presyo ng ating mga gamot, yung ating mga maintenance, kung bakit mataas, syempre naglaan din sila ng pera dyan, namuhunan, adamot in-invest lang kwarta dita. Nagbigay sila dyan talaga ng mga panahon, pag-aaral. Talagang kailangan nilang kumita rin. So, yung mga gamot na nireseta, dumaan mo na yan sa laboratory. Okay?
Okay? Tinest yan, sinampol mo na yan sa mga hayop, sa unggoy, bago isampol sa tao. Hanggang sa maisample na sa lahat-lahat, nakita nila effective talaga, nakakagamot, mga trial error na pinagdaanan, ayun, lumabas sa merkado para maging safe na ikonsumo ng mga tao, ayun, kaya mahal. Okay? Yung herbal natin, okay? Yung mga herbal, hindi sila dumaan sa ganong proseso. Hindi sila dumaan sa mga ganong ah, laboratory, sinampol sa mga ganito, hanggang sa may mga human sample. Hindi nila inabot yung ganong paraan ng pag-aaral. Kaya syempre malayong malayo po na mabisa yung mga gamot na nire-reseta kumpara po sa mga herbal na napapakinggan natin. Okay? So maraming nadadali, maraming nadedengkoy. Isipin nyo na lang no, kapag uulitin ko ito, baka nasabi ko na rin lang kanina, pagka yung isang ina-advertise, sasabihin, no approved therapeutic claim, pero na mapapansin nyo rin sa label nila, magandang lunas para sa arthritis, hemorrhoids, rheuma, alta presyon, matas na blood sugar, matas na creatinine. Naku, ang dami-dami. Higit 5, yung iba pa, more than 10, yung mga nakasulat doon na kayang i-treat or gamutin. Wala, red flag po yun mga Lodi. Hindi po siya makakatulong talaga para sa paggaling ng ating pasyente. So, imbes na magsayang lang po tayo ng pera, imbes na magsayang lang tayo ng panahon sa kaka-herbal natin, magpakonsulta po tayo, punta po tayo sa hospital, pagtiyagaan po natin yung mahabang pila talaga. Medyo talagang yan yung pahirapan kapag nagpapakonsulta. Yan yung nagiging dahilan din kung bakit ayaw pumunta ng ating mga kailyan dito sa hospital. Ayaw nilang pumunta dahil hirap sa pila, kung ano-anong opisina yung papasukan pa. May mga babayarin, ganyan. Pero kapag kakalusugan naman yung usapan, naku, isaganaan tayo siguro. Anusan tayo, pagtiyagaan natin na pumila, antayin natin yung consultation natin para mabigyan tayo ng talagang makakatulong sa atin. Okay? Yan po para sa akin bilang isang nurse na nagsasabi, nagpapayo po sa inyo. Nasa sa inyo na po kung alin ang mas pipiliin ninyo, ang mas paniniwalaan po ninyo. Kung maniniwala pa rin po kayo sa mga herbal na naririnig ninyo, kahit na nasabi na natin na ganun talaga yung mga modus, sabihin mo ng modus or diskarte, advertisement, marami kayong maririnig na testimonial, magsasalita sa mga dialecto natin, wag po tayong papadala. Okay? Iba pa rin ang may consultation sa hospital, iba pa rin ang pumupunta para makuha ng mga laboratory, para ma-examine ng doktor. Okay? So, mahaba-habang discussion po ito, mahaba-habang kwentuhan, may mga katanungan, ganyan. In case na may hindi tayo nasabi, paki-comment na lang po sa baba. Hopefully, makapag-share tayo ng mga ganito, pa-share po sa mga kamag-anak natin, dagi kakabagyak dito, kakailyan, na ayun po, nagpapatronize pa rin ng mga herbal. Alright, thank you so much for watching mga Lodi.